Umabot sa higit 800 ng sugatan dahil sa mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Kabilang ang isang batang lalaking nasabugan ng 5-star sa kamay. Live mula sa Tondo Medical Center na sa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, patuloy pa ba ang pagdating dyan ng mga biktima ng paputok? Cheryl, kahit tapos na nga ang mismong pagsalubong sa bagong taon, walang patid ang naging pagdating ng mga pasyente dito sa Tondo Medical Center sa Maynila mula kaninang umaga hanggang bandang hapon. Swerte na lamang no, ngayong gabi o ngayong mga oras na ito, wala pa namang dumarating na bago pa sa ngayon. Ang nakakalungkot lang kasi dito, Cheryl, karamihan o malaking porsyento ng mga biktima ay pawang mga menor de edad. Kabilang dyan sa mga nakita natin isunugod dito ay ang 8 anyos na lalaking walang tigil sa kaiiyak. Sumabog kasi sa kamay niya ang sinindihang paputok na 5-star kanina umaga. Napahagulgol din ang nanay ng bata lalo't hindi raw pala niya alam na humabol pa pala ng pagpapaputok ang anak. May benda naman sa kamay ang 16 anyos na lalaki matapos masabugan din ang ipinagbabawal na uri na paputok na kabase. Kwento niya, may bigla raw humintong nagmomotorsiklo at inabutan lamang siya ng paputok. Ang hindi niya alam, nakasindi na raw pala ito kaya madaling sumabog. Hindi tuloy maiwasang magalit ng nanay ng biktima sa tila ng trip na rider. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sana makonsensya siya sa ginawa niya sa anak ko. Walang atraso anak ko sa kanya, anong ginawa niya. Nananawagan po sana ako, tulungan niyo po anak ko. Walang-wala nga po kami kahit piso. Meron ding 14 anyos na tinamaan naman sa baba ng ipinagbabawal ding paputok no na Goodbye Philippines. Sabi ng mga doktor dito sa Tondo Medical Center, karamihan nga sa mga kanilang naging pasyente na dinadala rito ay pawang mga menor de edad. Isa sa pinakabatang araw ay 6 na taong gulang na pinagsindi lamang ng sentro ni Judas. Hindi rin bababa sa 4 na pasyente ang malubhang nasugatan na posibleng maputulan ng mga daliri ng kamay o paa. Naritong pahayag ng isa sa mga general surgeon ng Tondo Medical Center. Itatry ilinisin kung mabubuhay yung paa, baka kayang tahiin. Pero yung mga paputok kasi, counted sila as madumi. So yung mga sugat na yan, hindi agad sinasara. Kahit tapos na ang mismong pagsalubong sa bagong taon, marami pa ring humabol na biktima gaya ng isang lalaking nakaapak lamang nang hindi pa matukoy na paputok kung ito ba ay 5-star o pillbox. Sa tala ng Tondo Medical Center, simula noong December 21, aabot na sa 74 ang kabuang bilang ng mga firecracker-related injuries na dinala sa ospital. Cheryl, yung bilang na yan ay dihamak na mas mataas daw kumpara noong nakaraang taon dahil umabot lamang daw last year ng 65 patients at total na yan mula December 21 hanggang January 6 monitoring. So ngayon, January 1 pa lamang, talagang lampas na yung bilang na 74 dito pa lamang sa Tondo Medical Center. Sa mga oras na ito, yung mga pasyenteng binabanggit natin kanina ay na-treat na, natugunan na ng mga doktor at espesyalista dito nga sa Tondo Medical Center. Yung iba na discharge, habang yung iba naman na kailangang operahan ay naka-admit na dito sa naturang pagamutan. Samantala, nagkaroon ng information at datos na inilabas naman ang Manila Health Department patungkol sa mga pasyente na kanilang naitala dito nga sa firecracker-related injuries. A total of 106 total cases ito mula sa 7 ospital na pinangahawakan o pinamumunuan ng Manila Health Department. 99 ang mga mild cases dyan habang 7 ang malubha o severe cases. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.